Hallelujah. Makibukas po tayo sa ating mga Bibles. Sa aklat ng mga hari, 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18, verses from verses 20, the following. So Ahab summoned all the Israelites and gathered the prophets at Mount Carmel. Ahab told Jezebel everything that Elijah had done and how he had killed all the prophets with a sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah saying, "May the gods punish me and do so severely if I don't make your life like the life of one of them by this time tomorrow." Then Elijah became afraid and immediately ran for his life. When he came to Beersheba, that he belonged to Judah, he left his servant there. But he went on day's journey into the wilderness. He sat down under a broom tree and prayed that he might die. He said, "I have enough, Lord. Take my life, for I am no better than my ancestors." Then he lay down and slept under the broom tree. Suddenly, an angel touched him. The angel told him, "Get up and eat." Then he looked up, and there at his head was a loaf of bread baked over hot stones and a jug of water. So he ate and drank and lay down again. Then the angel of the Lord returned for a second time and touched him. He said, "Get up and eat, or the journey will be too much for you." So he got up, ate and drank. Then on the strength from that food, he walked 40 days and 40 nights to Horeb, the mountain of God. He entered a cave there and spent the night. Suddenly, the word of the Lord came to him, and he said to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God of armies, but the Israelites have abandoned your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they are looking for me to take my life." Siguro po, dyan na muna po tayo, medyo mahaba. At sige po, makaupo na po tayo. Thank you, God, for your word. Ready for revival. Amen. Yes, I hope, sapagkat tayo po ay dinala po dito, sapagkat God is always touching our hearts. Naniwala po tayo? God is always joining our desire with His desire para po makita natin na ang pipiliin natin siya lang. Wala nang iba. Amen. So, ang aklat po ng unang hari ay sinulat po ito at isinaysay po ito yung during the prime heyday of Israel, ay naabot po nila yung rurok ng kanilang tagumpay sa kapanahonan ni Haring Solomon. Kaya po, subalit, nandun din po yung kanilang pagkabagsak. At ito po ay nahati sa dalawang kaharian, the northern kingdom which is Israel and the southern kingdom which is Judah. Kaya nung panahon ni Solomon, napakalawak ng territorial land po na kamkam nila because of the wisdom of Solomon. At ang sabi ng Bible, ang mga Arabian kings bumibisita sa kanya para bigyan siya ng ano po ito? I think
sa panahon natin, love gift. Kasi pag tinanong po nila si Solomon, pag nasagot ni Solomon, nandyan na po yung bags of gold. Sino ba nakatanggap siya ng bags of gold? Hindi bayad po yun, pero it is an appreciation sa kanyang unique na kaalaman. So, nag-i-enjoy po sila ng matagal na panahon. Subalit, sa kanilang kayamanan, they became very wealthy, ang sabi ng Bible. Napakayaman nung panahon na yon ang Israel at ang pinakamatalinong tao nandoon sa kanila, si Solomon. Pero po, mga kapatid, pagdating mo sa chapter 11, 1-8, ang mga asawa ni Solomon na ano lang naman, 700 lang naman. Ang tindi po ng kanyang administrative skills, Paano mo alagaan yung 700? Ako nga, hindi ko nang kaya alagaan yun. Halimbawa, mayroon kang 700 manok, ay grabe po yun. Grabe na management skills ang kailangan dyan. Si Solomon, kaya po niya. And 300 concubines, bali 1,000 lahat. At ito lahat, sila ay nagpaanod, so to speak, na nalubog si Solomon sa pagsamba ng iba't ibang Diyos-Diyusan, and his heart turned away from the Lord. At ang resulta nito, ang kapayapaan sa kaharian ay nawasak at nagpadala ang Diyos na makalaban ni Solomon. At sinasabi ko po at ulitin ko na naman po na a spectacular and a right beginning does not always guarantee a successful ending. Tandaan po natin yon. Huwag mo ipagmalaki ngayon na ikaw ay excited sa Panginoon. Malay mo bukas. Kumusta ka na? Sapagkat time and again, God, the Holy Spirit is repeatedly warning every Christian, every child of God. According to Mark 4:15, mag-ingat ka sa inyong napapakinggan sapagkat si Satanas ay kumukuha. Nananakaw ni Satanas ang salita, ang binhi na mapundar at may tanim sa atin sa umagang ito. Kaya po ingat po tayo. Kaya po yung tanong na where is the Lord God of Elijah? Sa lumang tipan yun po ang tanong. Pero doon, ngayon sa bagong tipan ay nasaan ang mga Elias ng Diyos? Where are the Elias of God today? Amen. Sapagkat sila gagamitin para magkaroon at maibahagi ng malawakan ang tinatawag na revival. Kaya po sa panahon natin ngayon, binabypass ng Diyos ang tao sapagkat hindi sila napaka-ignorante nila, subalit sila po ay they are too self-sufficient. Kaya mga abilidad nila ay naging sagabal sa pagkilos ng Diyos sa buhay nila. At ang mga talento nila ay naging stumbling block para ang revival ay tuloy-tuloy. Alam niyo po, every minute should be a revival time for every one of us. Hindi tumitigil. Pwede tumigil ang lahat ng mga bagay, but ang revival hindi dapat tumitigil. Tuloy-tuloy. Hallelujah! Sapagkat doon lang po masiyahan ang Diyos sa atin at tayo rin masayahan sa Diyos. Hallelujah! Sapagkat the soul is willing to hear correctly the dictates of the Holy Spirit. Kaya po, tingnan niyo po ito. How the God of glory has departed in Israel. The salt has lost its savor. The gold has become dim. But out of this measureless backslidden Israelites, God raised up a man, not a committee,
not a sect, not an angel, but a man of like passion as we are. Kamukha natin na tao na pwedeng masaktan, marahil pwedeng magtampo ng pansamantala. Pag nagtampo ka, sabihin mo sa sarili mo, bukas hanggang ngayon lang yan. Kasi po, hindi po normal sa anak ng Diyos na matampuhin. Delikado yung matampuhin na yan. Kaya kung pag may pinagtampuhan ka kangina mula sa bahay, huwag mo na dalhin po dito. Ang Diyos ang nagpadala ng mga tao na mayroong kamukha nating mga pananaw at ito po ay ipasa ilalim sa Diyos at hahawakan ng Diyos upang sila po ay tumayo sa pagitan ng Diyos at sa tao, sapagkat ang malawak na gap na ito po ay ito po ang nagbigay po ng distansya upang hindi natin maabot ng Diyos. Alam niyo po, dito po ang preparasyon ng revival through Elijah because of the evil influence of Ahab, King Ahab, at ang kanyang asawa niya, si Jezebel. Kapag kayo nanganak, huwag niyong pangalan ng Jezebel. Ano po? Mga nanay, tandaan niyo po, magbigay na kayo ng ibang pangalan, huwag yung Jezebel. No? Kasi po, papasyalan ng demonyo ang bahay niyo. At na pagharian ng demonyo. Because Jezebel is a wicked woman. At nakalungkot po, nung siya namatay po, pinag-agawan ng aso ang kanyang bangkay. Dahil kinakalaban ang kalooban ng Diyos hanggat may buhay siya, hanggang siya namatay. Ganun po sa kasama. Kaya ang mga tao po ay pilay at they are doing and experiencing two opinions and trying to serve both God and Baal. Si Baal po, the storm god. Sinasabi po nila, the storm god. Sila kasi, kapag gusto mo ng sagana sa anihan, ikaw ay tatawag kay San Pedro. Sa atin din po, no? May nakuha rin po natin yun. Kung ikaw may karamdaman, tatawag kayo, bawat karamdaman, mayroong Diyos na tinatawagan. Pero ang sabi ng Bible, pinakyaw ko na lahat yon. Ano man kailangan nyo, isa lang, tawagan nyo ang Panginoong Jesus. Amen. Wala nang iba. Nakakalito po kasi yun. Kailangan mo ng protection, tawagan mo si ganito. Kailangan mo ng pera, tawagan mo si ganito. Kailangan mo ng pagkain, tawagan mo si ganito. Nakakapagod po yun. Kaya po mga kapatid, ano ba talagang sinasabi na revival? No, revival, yung prinsipe ng mangaral by the person of Charles Haddon Spurgeon ay nagsalita ng ganito, genuine revival. Yung hindi pangkaraniwang pagnanasa na marinig ang salita ng Diyos at unusual na handang-handa siya para magsalita. At interesado po siya sa makaluluwa. Yun pong una. Pangalawa, yung unusual sense of sin. Ngayon po, nabubuhay tayo sa panahon na ang masama at ginagawa nating mabuti at ang mabuti tinatawag natin masama. Dito po, ang sabi ni Charles Spurgeon, the unusual sense of sin and personal unworthiness, together with the readiness to unite in prayer for pardon and holiness. Alam niyo po, ang pinakamabuti at pinakamainam na pwede nating makuha sa Diyos, walang iba kundi kahabagan. It's mercy. Wala na po.
Maliban po doon, yayabang ka na. Yayabang na ang puso mo. It's mercy alone. Kaya po, totoong sinasabi ng Mateo 5, ang sabi niya, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Pangatlo po, yung malalim na paghanga, the deep appreciation of the atoning sacrifice of Christ and joyful acceptance of Him as Lord. Ngayon po, pag sinabi, Lord, ang maraming mga tao ngayon gusto nila, Savior, ang Panginoon, pang may karamdaman, Lord, pagalingin niyo po ako. Ang Lord kasi nangungusap, sabi niya, ibigay mo na yan. Lord, ikaw ba yan, Lord? In Jesus' name, Satan, get thee behind me. At boses ng Panginoon, talagang nirebuke pa niya. Yun po, ang Lord kasi, lahat na sagabal, sabi niya, bigay mo sa akin yun. Lahat na ikaw ay mapahamak, ibigay mo sa akin, isuko mo sa akin, isurrender mo sa akin. Kaya pag ang Diyos nagsabi, Lord, ito na lang pera ko, pag sinabi ng Holy Spirit, bigay mo na lahat yun. Makinig po tayo kasi ang Lord ay siya po ang pag-aari at siya po ay naghahari sa lahat ng inyong pag-aari. Tama? Kaya tinawag siya ng Lord, Panginoon. Panginoon. Ano po, Panginoon? Pang-apat po ay personal consecration and covenanting with God in the spirit of grace, accompanied by reformation of life and manner. Alam po ang tunay po na revive ang puso ay masipag. Masipag sa church, masipag sa bahay. Marami ngayon young people, masipag sa church, tamad sa bahay. Pastor, don't get too heavy, Pastor. Maya-maya, marami na akong kaaway nito. Pagbaba ko mamaya, wala nang magsishaken at tatapik sa akin. So, alam niyo po, ang napakadali lang ma-revive na tao to revive. Kasi po, wala siyang binibida, kundi yung biyaya lamang ng Diyos. Kaya po, hindi ko maunawaan hanggang ngayon, yung talagang nare-revive na puso, alam niyo po, pag ikaw po ay natutong manalangin, kailanman hindi ka matutong maging tamad. Ang taong natutong sa panalangin, lalong sumisipag at lalong nag-iingat at lalong binabantayan yung kalinisan sa kanyang buong katawan at kasama yung bahay. Okay. Amen. Great delight, number 5, in secret and social prayer, and in all the ordinances of God. Great delight. Great delight. Kasi po ang sukdulan ng panalangin po yung matuto kang makinig. We are designed to hear more than to speak more. Yan po ang mga na-revive po. Kasi po, ang sabi ng Ecclesiastes, sabi niya, makinig, ingatan mo yung sinasabi sapagkat ang Diyos ay nasa langit, ikaw dito sa lupa. Hallelujah. Kasi po, gaano man kaganda yung sinasalita, ang sabi, ang Diyos ang nag-uusisa ng intensyon ng puso. Pwede ka magsalita ng magandang at matamis na pananalita, but the intention of your heart is to deceive. Delikado po yun. Kaya kailangan natin ng revival, again.
Ang maraming ginamit ang Diyos sa kanyang programa na kumbisa sa reform, revival, repent, rejoice. Puro re. Kaya revival, bubuhayin muli ang mga namamatay na mga sangkap, either physical or spiritual. An extraordinary concern for the salvation of others and boldness in testifying to the grace of God in His Son. Alam niyo po, sabi ni Spurgeon, gusto ko dukitin ang aking dalawang mata sapagkat ayaw na umiyak sa mga ligaw na kaluluwa. Saan ba natin dinadala ang mga luha po natin? Kung may cancer ka na, oh Lord, alam niyo po ang totoong na-revive na puso, yung luha nila, yung bawat patak. Yung mga luhang bumabaga, oh Lord, save him, Lord. Yung isang preacher lang sabi niya, give me Scotland or I die. O sabi niya, ibigay mo sa akin ang kaluluwa ng buong Scotland, Panginoon. Sabi niya, kung ayaw mo, kukunin mo ng buhay ko. Kung hindi, Panginoon, what is the use of living? Sapagkat, Panginoon, ang kagalakan ko kaluluwa, wala na pong iba. Yung ligaw na kaluluwa, dalhin sa presensya ng Diyos upang sila po ay mahugasan, mabili at tinubos ng kanyang banal na dugo. That's the desire and the joy of a heart that is truly revived. Tatay, ang anak mo, tuwing almusal, tuwing panangalian at hapunan, gusto mong makasama sila. And yet, there will a time of the great separation ng anak ay may walay sa kanyang magulang. Makatiis ka ba na dito sa lupa, gusto nyo sama-sama kayong maglakad, sama-sama kayong mag-shopping, and yet, kung pag-usapan ng kabanalan, ikaw lang ang nandito. Shame on you, tatay. Hindi ka pwedeng tawagin na tatay. Because the true tatay is a representative. The true revived tatay is a representative of his family. Just like the spirit of Joshua echoing in our hearts today, as for me and my whole family, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Hallelujah. Ang kaligtasan ng iba. Alam niyo po, kung langit lang ang inyong desire at plano, dapat wala ka na dito. Dapat wala na tayo dito. So, ba't meron ka kamag-anak na hindi pa naligtas? Kailangan ka nila. Meron ka pang pangpinsan na hindi pa ligtas? Kailangan ka nila. Minsan ang aking inaanak, hindi ko na, wala na sa aking prayer list. Ang sabi niya on sa Ilonggo kasi yung inaanak. Tama ba yon? Yung nanay niya, ninang ko sa dedication, yung kasi sa dito ang tawag nan. Inaanak. Kinakapatid. Tulungan niyo naman ako. Hindi yata tayo nakaunawaan eh. Halimbawa, yung anak mo, naging ninang ka sa anak ko, anong tawag sa iyo? Kumari at inaanak. Anong tawag sa anak ko na naging ninang ka? Inaanak. Ang sabi niya, sabi niya, J-I-L na ako. Wow! Kaya pala yung kamangalan niya, hindi, kaya, alam po, the Holy Spirit is keeping back the list of people. Minsan, ibigay pa sa'yo kung ikaw talaga revive, ang puso mo revive, talagang pati pangalan, ipapanaginip sa'yo ng Holy Spirit. At gusto mo matulog, hindi ka makatulog, Lord. Ang sabi ko minsan, madali hindi ka makatulog, Lord. Sinong pangalan na gusto mong ipag-pray ko, Panginoon? Hallelujah. What God requires for anyone to stand in the gap. Alam niyo po, una,
Ang required na God does not want, God does wants not just partnership with us, but ownership of us. Gusto ng Diyos, sa Kanya ka. Kaya po, God is a jealous God. Alam niyo po, hindi siya naging selos dahil ang ibig mo sabihin, wala siyang kapangyarihan. Makapangyarihan ng Diyos, pero nagsiselos siya na hindi ka mabigo. Hindi ka pwede paglaruan ni Satanas. Kaya piliin mo siya. Kaya nagsiselos siya. Sabi niya, dapat ang lakas mo, anak, itodo mo sa akin. Walang ibang puntahan ang inyong mga pera na yan. Actually, hindi mo pera, anak. Pera ko yon, pinadaan lang sa kamay mo, kaya tinatawag currency. Akong may karapatan yan lahat. Pinaranas lang kita ng ganyan sapagkat kinikumusta ko ang puso mo. If your heart is really revived or not. Kaya mga kapatid, napakataas ng presyo as we declare God's ownership with us. With us. Not to us, but with us. Pag-aari ka niya. 1 Corinthians 6:19, ang sabi, you are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Hindi yun sa'yo. Kaya ngayon, wag ka na magsabi, buhay ko to. No. Pinahiram lang ng buhay yan. Huwag mong hamunin ng Diyos, kapatid, kasi kapag pigilan ng Diyos ang hangin, 8 minutes ka lang, kikita na naman ang punerarya. 8 minutes without air. Ganun lang kahaba yung yabang ng tao. Kaya huwag ka magmayabang. Kapag gising mo, nakagising ka pa, dapat nakatumatalo ng puso, Lord, thank you God, thank you God. Kasi sa oras na ito, sa ICU, nag-iiyakan na mga isang pamilya at nagsasabi at sino pang hindi nang humingi ng tawad, humingi ka ng tawad sa nanay, baka naghihingalo na siya, o sino, etc., etc. Sa oras na ito, sa ibang hospital, hindi ko alam. Ang pinaka malungkot na lugar na dapat mapuntahan ng tao, ang sabi ko sa Panginoon Lord, walang karapatan ang kusing na pupunta sa hospital. This is for your glory. This is for your work. This is for the expansion of your kingdom. Yes, God, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lalo na ngayon, mga kapatid, sa COVID, kahit may pera ka, hindi ka naman tatanggapin sa hospital, saan ka pupunta? Nung nag-meeting kami ng Pampangas, Pastor, sabi ko, ang tunay na problema ng ating mundo ay hindi COVID-19, kundi COVID-19. Kasi po, ang anak ng Diyos ngayon nangungupit. At alam niyo po, ang pinakamasama na magawa mo sa oras na ito ay tumigil sa pagbibigay sa Diyos ng buong buhay mo. Ang pinakamasama na mangyari sa iyo ay tumigil upang suportahan ang gawain ng Diyos. Bakit po? Kahit COVID-19, hindi tumitigil ang Diyos na bigyan ng libreng hangin. Hallelujah. Hindi tumitigil ang Diyos na nananay tayo ang sariwang dugo sa mga ugat mo para masustain ang buhay mo. Ngayon, hihinto ka sa pagbibigay. Shame on you, man. Kung hindi lamang mabait ang Diyos, hindi ko po alam kung saan na po tayo ngayon. Anong sabi niya sa Lamentation? His mercies are new every morning. They are new every morning. Therefore, we need a new commitment, a recommitment for our lives, for the glory of God. Si Elias po, nung siya ginamit ng Diyos as a revived servant of the Lord,
Kung paano iniisip ng Diyos ang kasalanan, yun din ang kanyang iniisip. Kung paano siya ang Diyos ang umiiyak sa kasalanan ng mga tao, ganun din ang karanasan ni Elias. Kung paano siya nagsasalita ang Diyos sa kasalanan ng tao, ganun din si Elias. Kung paano ang kanyang marubdob at silakbo ng mga panalangin ay marubdob na pagtuligsa at batikos sa mga nangyaring kademonyuhan sa kanyang paligid, especially sa Israel. Wala siyang simpleng pangangaral. Sapagkat ay ang kanyang pangangaral ay pinapaapoy ng Holy Spirit. At ang kanyang mga salita ay para bagang mga lumulusaw, kamukha ng lumulusaw na bakal sa laman ng tao. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Psalms 37 verse 25, the steps of a good man are ordered by the Lord. Hallelujah. Or the steps of a good man are programmed by the Lord. Hayaan mo programa ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong pakialaman ng Diyos. He knows everything. Hallelujah. Kaya po, nung sinabi ng Diyos, hide thyself, nagtago po siya. At sinabi naman pagkatapos niya, show thyself, it should be wrong to hide when we should be rebuking kings for His sake. Huwag kang magtago. Pag sinabi ng Diyos, punta ka kay Mayor, sabihin mo ng ganito, at pagdating mo doon, pwede ba humingi ng ano? Ay, dito. Thank you. Hindi ko nakita eh. Kasi nagpaalaga ka sa Diyos. Nagpasakop ka sa Diyos. Kaya ang totoong nagpapasakop sa Diyos, nakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya kapag sinabi niya, magtago ka, magtago ka. Kasi pong sa panahon ngayon, mayroon pong tapang ang isang Kristiyano, wala sa lugar. Kailan lang po, ibig sabihin, sister, marami to. Maraming sipon at luha ang kailangan ko pala dito. Thank you. Kailan lang po, sabi si Kaina sa akin, Papa, tingnan mo po ito, 22 years old na American pastor. Na-COVID ba siya? Hindi. Hindi naman na-COVID, nagpahukay at nagpalibing na buhay. Tingnan niyo po. Gusto niya sumikat siguro. Nagpalibing na buhay at pagkatapos daw ng ilang oras? Ha? Ilang? 3 days? 3 days, 3 hours. After 3 days, sabi mabuhay sa muli. Ang ganda-ganda ng kalagayan niya, namatay tuloy. Kaya po, yung hindi ka makinig sa Panginoon, mapanganib. Napakapanganib. Alam mo, mga kapatid, si Jesus, bago po niya ginawa yun, sinabi ng Ama na yun ang kanyang programa, kasama sa curriculum ni Jesus, hindi ikaw eh. Minsan, naalala po, may dinala ko ditong asawa ng Muslim, babae, kasamang anak niya, ano po yun, UGF yata po yun. Sabi niya, Pastor, pwede po akong makiusap. Ano po yun, sister, huwag niyo po akong bigyan ng baboy, magalit yung asawa ko. Opo. Nasama po siya dito. Sabi niya, Pastor, yung sinabi mo, Pastor, totoo po yun. May grupo sa Cebu na ang doktrina ganito, ang ama ay asawa niya, ang Holy Spirit, at ang kanyang anak ay si Jesus. Engineer po ito. Pastor, sabi niya, nandun po ako sa plaza ng Cebu na yan. Totoo yan, Pastor. Totoo yan. Nandun ka, sister. Opo, nandun ako, Pastor. Totoo yung sinasabi. Sabi niya, ang sabi ganito, nagtawag ng mga kamag-anak niya at nagpabuhos ng gasolina. Shh. Tapos sabi niya, susunugin niya ko. Nabasa niya, ang sinumang sumampal sa kanya, baka mamatay, mabuhay na mag-uli. Aba, nabasa niya po yun. Engineer po ito, Nabasa po niya. Nagpabuhos ng gasolina
At sabi niya, within 3 hours, I will resurrect again. Alauna, nagpabuhos ng gasolina. Pagdating ng 2:30, yung mga tao, lapitan. Ang dami, lapitan. 30 minutes na lang, 15 minutes na lang, nandyan yung abo, binabantayan nila. After 3 o'clock, wala, abo pa rin. Sino ka? Mas magaling ka pa kay Jesus? Sisirain mong record niya after 3 days. Ito, 3 hours. Ay, grabe naman. After 3 hours, ay grabe. Oh! Gusto niya magpasikat. Gusto niya siguro magpasikat. Kaya mga kapatid, kaya dapat matutunan natin sa Psalm 62 verse 5, my soul, wait thou only upon God. Ganun po. Mahirap magantay. Sabi sa isang quotation sa Facebook, sabi niya, for those who wait, time is very slow. Oh no. Tagal. But for those who celebrate, time is very fast. Oo nga, sabi, tapos na ba tayo? Sabi. Sa lahat ng mga may karamdaman, ang panahon ay napakabagal. Kasi ang katawang ito, ang sabi sa survey, ang katawang ito, gusto niya kapag may karamdaman, bukas wala na. Mga kapatid, sino ba magdedare sa atin na imbitahan ang Holy Spirit at sabihin sa Holy Spirit, tanggalin mo mga borluloy sa katawan ko? Yung mga sabit-sabit natin, yung mga dekorasyon na yan, wala po. Hindi makapagbigay sa atin ng kabanalan, tanggalin mo na. Huwag mo na hayaan at antayin ng Holy Spirit. Pag nagtanggal ang Holy Spirit ng mga bagay na dapat tanggalin, masakit. Masakit. Napakasakit. Kasi bago ang Holy Spirit gumamit ng ibang tao, pakinggan mo siya. Kaya po sa aklat ng Revelation, the 7 churches, ang sabi niya, here on the last days, hear what the Spirit is saying to the churches. Pag sinabi churches, kada tao, makinig kung anong sinasabi. Mayroon ba tayong lakas sasabihin na imbitahan ng Holy Spirit, bunutin mo ang ugat nito, Panginoon. Cut out all our props. Kaya nung sinabi ng Diyos, God ordered Elijah to Cherith, then to Zarephath, hindi para magstay sa hotel na mamahalin, kundi po ang sabi niya, kinausap ko na. Tingnan niyo po, parang insulto sa no? Kung ikaw propeta, sabi ng Diyos, kinausap ko na yung balo sa Zarephath para pakainin ka, Elias. Lord, ako na lang magpakain sa kanya. Kasi po, sa panahon na yung mga balo, walang inaasahan, walang pamilya, kundi Diyos na lang inaasahan nila. Pero nagpagamit pa yung balo para maluwalhati ang Diyos. Kaya huwag mo sabihin na, Panginoon, Pastor, wala akong maibigay kasi ganito lang ako. Tinungaling. Yung balo nga nagpagamit sa Panginoon. Di ba po? Sabi niya, huling takal na ito ng aming sasaingin. Pagkatapos na mamamatay na lang kami. At sa kasama ng anak ko, sabi niya, tapos sabi pa ni Elias, pakainin mo muna ako. Bira na patay gutom na propeta to. Pakainin. Imagine ganun pong approach. Pakainin mo muna ako. At saka, kayo na. Kapag kumilos ang Diyos, parang negative, no? Kasi kung hindi nang ginawa niya, ang sabi niya, yung langis hindi po naubusan. Naubusan lang ng lalagyan, doon tumigil hanggat hindi naubusan ng lalagyan na hiniram niya sa kapitbahay, hindi tumitigil ang langis. Sabi niya, anong ngayon? Benta mo yan at bayaran mo utang mo.
May paraan ng Diyos, kapatid. Makinig ka lang. Makinig ka lang. Hallelujah. Kaya minsan ang bibiro ko, sabi ko, mapalad ka sapagkat nakinig ka na ako'y pakasalan mo. Kahit 1,000 lang cash ko. 1,000 lang cash ko. Yung pinakasalan ko sa buti na yan. Tanong ko magkano cash ko, sabi ko. 1,000 ang cash ko po. Mayroon ba ito pakasalan 1,000 ang cash? Kasalan? O daan-daang libo? 1,000 lang cash ko. Huwag niyo gayahin yun, ha? May paraan, baka sampalin ka ng biyanan mo. Ano nga, papunta ka dito? Ano gusto mo? Pagutuman mo anak ko? Kasi po pag sinabi po, will you marry me? Nung kahapon ba kinasal po ko sa Balaba, will you marry me? Ganun katindi pala ang sabi. Pag sinabi pala, will you marry me? Ang sabi, I have committed and decided to meet your every needs for the days of your life, and I am expecting nothing in return whatsoever. Ayun! Mga babae, yun ang hanapin ninyo. Hindi ikaw yung maging pal, yung mo, asama, palamunin. Ay, grabe po. Huwag ka magkamali. Walang ini-expect na anumang ganti. Kaya mag-ipon-ipon ka na binata. Mag-ipon-ipon ka na. Ganon ang true love. Okay. Ba't napunta tayo sa kasalan? Bukang may magpapakasal yata sa taong ito bago matapos yun. Kaya, this preacher of righteousness, I was commanded by the Lord to stay at the home of the impoverished, mahirap na widow. Kaya po, in application to this point, number 1, 11:28. Ang sarap, no? Ang sarap mangaral dito sa dito sa taas po. Total, nandyan naman kayo. Huwag nyo lang takpan yung tenga nyo kahit nakatakip mga bibig nyo. Buksan yung tenga nyo. No? Kaya po, in application, careful obedience is a prerequisite to genuine revival. Hindi lang pakinig, kundi maingat na pakikinig. Hallelujah. Kaya nag-away-away nung distribution ng sardinas kasi ang pakinig ng 5,000 lata, 5,000. 5 lata lang pala ng sardinas eh. Imagine, no? Lata at 1,000 ng Ang layo, no? 5 piraso versus 1. Kaya nag-away po sila. Careful obedience is a prerequisite to genuine revival. Tingnan niyo po sa point number 2, God loves such holy boldness in our prayers. Sa 1 Kings 18:33-35. Wala pong dapat po nilalagyan ng supporting verse. Dito po 1 Kings 18:33-35. Alam niyo po, di ba si Elias ay humingi ng apoy? Eh, ba't binabad niya ang kanyang i-sacrifice ng 3 beses? Di ba? Ano po? Gusto niyang sukatin ng Diyos? O pahirapan ng Diyos? Imagine, humingi ka ng apoy, tapos ibabad mo yung yung offering ng 3 beses. Ano pong ibig sabihin dito? Habang minimeditate ko gabi, talagang hindi na ako makakatulog. 1:00, 2:00, hindi. Si Pastor Paul kasi pag nagsabi niya, binibigla niya ako. Sabi ko, anak, bagamat akala mo, walang professionalism kasi sa preaching. Kailangan, Lord, marami kang gusto. Pero Lord, anong gusto mo? Hirap, no? Ganun. 1:00, Lord, anong gusto mo? Minsan wala pa eh. Minsan darating 4:00 na. Gusto mo matulog, yung diwa mo gising. Lord, ano ba, Lord? Bibiling ka sa kaliwa, sa kanan, dadapa ka, luluhod ka, Lord.
ng Lord. Tingnan niyo po. Ang panalangin po niya ay hindi sa destruction ng mga idolatrous priest o thunderbolt of heaven to consume rebellious Israel, but the glory of God and the power of God might be revealed. Tingnan niyo po. Ganun po. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag. Ay mahayag. Apo. Yun po importante. Kaya ni Martha, sabi, Panginoon, sana kung nandito ka, hindi namatay ang aking kapatid na si Lazarus. Ano sabi ng Panginoon? Kaya nagpa-late ako sapagkat nag-aantay ako sapagkat the glory of God will be revealed to your brother Lazarus. Lazarus! Tumayo ka! Kaya yung pusong revive, walang kahirap-hirap. Ano po? Sabi naman Koreano, natuto ng Tagalog, hindi na mapunan. Walang ka-effort. Ang gusto na walang ka-effort. Yung F na naging P, kaya walang ka-effort. Hallelujah. Very specific ang Diyos. Hindi niya sinabi, tumayo kayo lahat. Aba, dadapuan sila ng mga patay, pero si Lazarus lang tinawag. Si Lazarus lang tumayo. Kaya kung pangalan mo hindi tinawag ng Diyos, manahimik ka muna, cute ka muna dyan. May panahon ka rin. Huwag kang mangumpitensya. That the glory of God and the power of God might be revealed. Kaya ang sabi po na, Panginoon, ipakita mo sa kanila na manumbalik ang puso nila sa inyo. Amen. Di ba may mga panalangin tayo minsan, Lord, Panginoon, kung iyan po ay peste ang tao ngayon, Lord, masakasaan sana sa pagtuwid niya ng Philippine rabbit in Jesus' name. Hindi niya po sinabi yon. Ang sabi niya, that the glory of God manumbalik sila sa inyo, Panginoon, that the power of God might be revealed. Kaya mga kapatid, madalas po tinutulungan natin ang Diyos kapag tayo nasadlak sa kahirapan. Ulitin ko naman po, si Abraham po ay sinubukan niyang tinulungan ng Diyos. Kaya po hanggang ngayon may sumpa ang mundong ito sa kanyang kahangalan at kalokohan because of Ismael. Tingnan niyo po ngayon, mayroon namang Taliban and US versus Afghanistan. Nag-ugat po yon sa suggestion ni Sarah na sinunod naman ni Abraham. Kaya mga asawang lalaki, balansin nyo, timbangin nyo kung tama ang suggestion ng mga misis nyo. Sandali lang po. Baka may kaaway na naman ako nito mamaya. Tinan po ang suggestion ni Sarah, tinupad ni Abraham, hanggang ngayon may sigalot. Palestinian Jew versus Israelites. Ngayon, Taliban, mga kapatid, Taliban, the most active terrorist in the whole world. Train po sila sa Afghanistan. Tingnan niyo po, nag-evacuate na po ang mga US troops kasi hindi na nila kaya. Hindi na. Kaya ang mundong ito, kapatid, hindi na paganda ng paganda ito. Kaya pagandahin na natin ang buhay natin, ang pagsunod natin. Pagandahin na natin sapagkat wala ka nang masahan sa mundong ito. Kaya bakit? Anong holy boldness ito? Gusto ni Elias kasi walang yabang, walang si ako makita doon, walang personal na agenda, but purely God alone. Kaya binasahan niya para hindi siya maakusahan na, hindi, ano mo lang yan kaya rin namin yan. Ang apoy na hindi gumagamit ng posporo at mitsa at lighter,
siya ang tunay na Diyos, ang apoy galing sa langit. Kaya pinahanga sila ni Elias, binasa ng 3 beses. Kung apoy lang sa atin yan, di ba, natutupok ng tubig? Pero yung apoy sa langit, ay grabe, sabi niya, sinipsip niya lahat ng tubig sa palibot para tupukin ang handog. Hallelujah! Kaya mga kapatid, walang personal agenda. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Psalms 2:8, sabi sa Mabuting Balita Biblia, hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibigay ko. Ano man narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Kaluluwa pong tinutukoy po doon. Kaya mga kapatid, humingi na tayo ng magandang bagay na mula dito hanggang sa langit, makasama natin, makapiling po natin. Yun lang makapiling natin sa langit, kaluluwa. Alam po, ang mga angels daw, sabi ng Bible sa the book of Hebrews, talagang excited sila makita yung tao. Bakit po? Dahil ang tao ay ngayon, ang langit ay ngayon anghel pa lang ang nandoon. Excited sila makita, ikaw at ako na walang pakpak sila kasi may pakpak. Imagine yung may pakpak at walang pakpak pagsasamahin para makompleto ang langit. Are you not excited for that, man? Hallelujah! What a day that will be when my Jesus eyes shall see. When I looked upon His face, the one who saved me by His grace. What a day, glorious day that will be. Hallelujah. Oh, glory. Glory. Marami tayong panalangin ay binibigyan pa natin ng advice ang Diyos. At kinukulayan natin panalangin ng ambisyon natin, personal ambisyon, o sarili natin at ang mga denominasyon po natin. Ang hantungan ng panalangin ay Diyos lang. It is His honor that is solid o namamansahan ang kanyang karangalan, ang kanyang anak na isinatabi at kinalimutan, ang kanyang batas na sinira, ang kanyang pangalan na nilapastangan natin, ang kanyang salita na nakalimutan natin. Ang sabi ng propetang Jeremias sa 2:32, we have forgotten God days without number. Hindi mabilang na ng mga araw at araw. Kailangan ba na mahabang pahinuod ng Diyos ang kanyang bayan kapag sila'y nananalangin? Ginawa na natin lahat maliban na tayo'y mag-pray. Imagine po, inantay ng Diyos ang panalangin natin. Ginawa natin lahat, yun ang hindi natin nagawa. Because prayer is more on hearing than speaking. Amen. Kaya po, an application to point number 2, hearing correctly is a guardian to enjoy consistent revival. Amen. Ang pakinig ng tama sa Diyos, ito ang magigiya sa atin para ma-enjoy ang consistent revival. Hearing correctly is a guardian to enjoy consistent revival. Huwag niyo pigilan. Huwag kayong magpapapigil. God is continually reviving us that we will enjoy His presence. Hallelujah. Huwag niyo pigilan na ang Diyos ay arugain ka ng Diyos sapagkat sa Kanya lamang. Ano po sabi sa 16? Psalms, in His presence is fullness of joy. May ipapalit ka pa ba sa fullness of joy? Yung iba nga, nakita lang kaunting galak, magalakin na sila. Sa iyo, fullness of joy. Sa God. Hallelujah. Fullness of joy. Bagamat ang mundong ito, wala na patutunguhan ng mundong ito. Wala na po. Hindi na mag-i-improve ang mundong ito. Hindi na po. Hindi na.
Because the Holy Spirit is the restrainer of sin, kaya po hindi sila makapag-arangkada pa po ang demonyo, hindi makapag-arangkada ng todo para ma-deceive ang mga tao sapagkat according to Revelation 12:12, His time is a short time. That's why He keeps on deceiving. Huwag ka magpadaya sa Diyos, ay sa Diyos ng sanlibutan ito. Okay po. Number 3, at dito tayo magtatapos. Maganda po, hindi nagbagong pag-upo nyo. Yung iba kong pag dito tayo magtatapos, excited, revive na po siguro, no? Great accomplishments is directly proportional to banishment. 1 Kings chapter 18, 38 hanggang sa 19, 1-18. Ganun kahabang nabasa natin kanina. Kalahati na po nabasa po natin. 1 Kings chapter 18 verses 38 hanggang chapter 19 verses 1-18. Kaya po, alam niyo po, ginawa ng Diyos o ni Elias ang pinapagawa ng Diyos. Brethren, hear this. If we will do God's work in God's way, at God's time, with God's power, we shall have God's blessing and the devil's curses. Bibayaan ka ng Diyos at sumpain ka ng demonyo. Imagine po, ganyan po yung components. If we will do God's work in God's way, at God's time, with God's power, we shall have God's blessing and the devil's curses. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, sa susi ng panampalataya na hawak ni Elias, talagang, alam niyo po ang susi, kung hindi mo alam, hindi mo rin magamit. Pag hindi mo alam yung susi na yan, kahit magdo-doorbell ka, walang tao sa taas, hindi ka makapasok. Pero pag may alam mong susi dyan sa gate ng labas, pasok ka. Alam po ganitong ginawa ni Elias. Elijah locked heaven for 3.5 years. Hindi umulan. Tinding susi, ano? Nilock niya ang langit. For 3.5 years, there will be no rain. At binulsa niya ang susi na yon at nanginig si Ahab. At naganap sila ng kanilang pagkain sa kabayo at sa mga kamilyo na wala ng damo kasi walang ulan. Tagtigang. Tigang na tigang ang lupa. Kaya po, ang sabi, okay, mag-showdown tayo. Ahab, sabi, ipunin mo lahat ng may salita sa Mount Carmel, doon tayo mag-showdown. Grabe po. Doon pinakita po kung minsan po, may mga pagkataon na tingnan natin kung sino talaga bang tunay na Diyos. Yes! Antayin niyo ako dyan, ang sabi ni Elias. Kaya po, nagkaroon ng, while Elijah is preparing the hearts for revival, nandiyan po, sabi, mauna kayo sapagkat ako lang ang naghahayag na ang mga propeta nagtatago na ako lang ang hayag. Sabi niya, sige po, mag-showdown po tayo. Sunugin yung ganito at kayo mauna sapagkat 400 kayo versus 1, ako isa lang. Hindi po dumating yung another 400 prophets ni Jezebel. Yung sa kay Baal lang po dumating. Kaya po, doon po, alam niyo po, doon po pinatunayan. Alam niyo po, patunayan mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sabi sa Philippians, 1 Peter 3:15, patunayan mo. Kung may magtanong sa iyo na ang Diyos buhay sa iyo, patunayan mo. Kaya kung may mga study Bible na bilhin mo. Kisa lagi kang bibili sa samgyupsal na bibigay sa inyo na itataas ang cholesterol mo. Bili ka ng study Bible, mayroon ng study Bible na Tagalog po, ang ganda.
Amen. Alam niyo po, when God opens the windows of heaven to bless you, the devil will open the door of hell to blast you. Pasabugin niya at bubuksan. Hindi, dito ka. Ditong entrance mo, hindi dyan sa kabila, ang sabi ng demonyo. Sapagkat kapag ang Diyos ay ngumiti sa iyo, nakasimangot naman ang demonyo sa iyo. Saan ka pupunta? Sa pinto ng mangiti o nakasimangot na pinto? It's your choice. Kaya po, mga preacher na simple lamang na upahan ng mga preacher, they can help anybody and hurt nobody. Subalit ang propetang si Elias ganito, stir everybody at gagalitin ang ilan. The preacher may go with the crowd, the prophet goes against it. Kaya po ang isang tao na pinalaya, umaapoy sa banal na espiritu, punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos, ay sinasabi natin hindi siya makabayan sapagkat nagsasalita siya ng kasalanan ng nasyon natin. Ang kanyang dila ay salaula ang kanyang mga salita sapagkat ang kanyang dila is like a two-edged sword speaking the truth in love. Sinasabi natin, hindi balanse ang kanyang timbang ng kanyang pangangaral sapagkat ang kanyang opinion ay labag sa kapakaraniwang tao. At ang mga preacher na sila po ay dinadayo, subalit ang propeta ay tinutugis. Hinahabol si Elias para patayin. Di ba po? Si Elias na he keeps the heart in passion and the eyes of vision. It is the place of prayer that Elias is enjoying. Kaya po, nasaan po ang mga Elias ng Diyos ngayon? Na mayroong volcano for a heart and a thunderstorm for a voice who came in. Ito sa babad na society sa kasalanan. At sila po ay lilitaw na lamang for such a time like this. Kaya pong application natin sa point number 3 na ito, God hate what God hates and know what He desires. Kagaya ba po ng Micah 6:8? What is good and what the Lord requires of thee, to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God.